Hello everyone! Isang mapagpala at mabiyayang araw po ang aking pagbati at welcome po dito sa isa na namang edisyon ng ating programang Solution Grace-Based Devotions. Of course, with me, your host, and my name is Laverne Ducot. Ito nga pong programa kung saan ay hatid natin ay tugon sa ating bawat tanong. At kami po ay nagpapasalamat for joining us at kagalakan po namin na malaman na kayo po ay nandyan at sinasamahan kami para tayo po ay mag-aral at matuto sa loob ng ilang minuto. At syempre pa, binabati po natin ang ating mga kababayan, mga kaibigan na first time na napadako po sa ating programa. At naniniwala po ako na ito po ay hindi aksidente, na kayo po ay aming kasama sa ngayon dahil meron po napakagandang layunin po ang Diyos kung bakit po kayo napadako dito sa ating Bible Study Online. Yes, tama po inyo napakinggan. Ito nga po ating Bible Study Online. Pinag-uusapan po natin ang buhay-buhay at ating pamumuhay sa liwanag ng nananaganang kapahayagan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So, marami po tayong mga pag-uusapan dito kung saan ay may kinalaman pong direkta sa ating buhay at pamumuhay. So, maraming salamat po at dalayan po na manatili po kayo nakatutok at nanunood para laman po natin ang mga tugon sa mga katanungan ng ating isipan. Siyang marahil ay matagal na po nating daladalahin at bibigay po ito sa atin ng agam-agam sa ating buhay at pamumuhay. At syempre pa, ay patuloy po namin pinapasalamatan ang ating mga kasama, laging nakakasama every Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays dahil tayo po ay napapanood sa Facebook Live every night at 7:30. Kaya binabati po natin lahat ng ating mga kababayan. Kung kayo po ay nasa labas ng Pilipinas, anumang panig ng daigdig, good morning, good afternoon, at good evening. Ganon din po sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa buong Mega Manila na mga nakakasabayan po natin sa ating programa via Facebook Live. And of course, tayo rin po ay napapanood via our YouTube channel. At pakisubscribe na rin po ang ating YouTube channel sa mga nagtatanong. It's Mismo TV, M-I-S-M-O TV. It's just one word. Ito po ay kagalakan namin na malaman na dumadami na tayo. Maraming salamat po sa mga nagsusubscribe. And of course, hindi po natatapos dyan ang aming kagalakan dahil tayo rin po ay napapakinggan via Spotify or Apple Podcast. Just search for Solution Grace-Based Devotions. That's SOULUTION, Grace-Based Devotions. This is for free. Sa mga nagtatanong, wala pong bayad ang Spotify and Apple Podcast. Once again, just search for Solution Grace-Based Devotions sa tayo po yung magkakarinigan na at patuloy pa tayong kapagyaman sa nananaganang kapahayagan ng biyaya sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. At syempre pa, maraming salamat sa Panginoon sa mga pagbubukas ng mga bagong platforms na ito. At syempre, kaibigan, ipagpapatuloy po natin ating mga pinag-usapan at sinimulan kahapon. Pero bago tayo tubuloy sa ating Bible study, ayan, narito po muna isang napakagandang paalalang awitin po sa atin at makalipas ng awitin ito, ay darako na po tayo sa ating pag-aaral. Dito lamang po yan sa inyong programa kung saan ay hatid ay tugon sa ating bawat tanong. Siyempre pa, ito ang Solution Grace-Based Devotions with me, your host, Laverne. Walhati sa iyo, Panginoon laan. Walhati sa ngalan mo, kailan pa man. Walhati sa iyo, Panginoon, walang hanggan. Walhati sa iyo, Panginoon laan. Walhati sa ngalan mo, kailan pa man. Walhati sa iyo, Panginoon, walang hanggan.
Hello everyone! Isang mapagpala at mabiyayang araw po aking pagbati at maraming salamat for joining us at sa inyong patuloy na pagtutok at panonood dito pa rin yan sa isa na namang edisyon ng programang Solution Grace-Based Devotions, of course with me, your host, and my name is Laverne Ducot. Ito nga pong programa kung saan ay hatid ay tugon sa ating bawat tanong. At meron po tayong bagong tanong na sinimulan kahapon na patuloy po natin bibigyan ng tuon at tugon dahil tayo po ay nasa ikalawang bahagi na ating pagtalakay. Pero syempre pa, bago po tayo magtuloy-tuloy, gusto ko munang batiin ang mga kabubukas lang na kanilang mga laptop, PC, and cellphone. Maraming salamat po for joining us via Facebook Live or kayo po ay nanonood via YouTube channel po natin. Mag-subscribe na rin po kayo. Maligaya at mapagpalang araw po sa inyo. At sa mga nakikinig po sa atin, gusto nating batiin ang ating mga kaibigan via Spotify or Apple Podcasts. Thank you for joining us at dalayan ko po na mapagpala kayo sa inyong mga mapapakinggan at sa ating mga pag-uusapan at pag-aaralan sa araw na ito. So muli po maraming salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan dahil tayo po ay nagkakaroon ng kalayaan na mag-aral at makinig sa nananaga ng kapahayagan ng kanyang ebanghelyo. So kung kayo po ay ready na at tinawag na ang inyong buong pamilya, dala-dala na rin po ang inyong mga Biblia, wala nang dahilan para hindi na po natin simulan ang ating Bible study online. Siyempre pa, hatid sa inyo na ating programang Solution. Nakakatuwang isipin na muli po tayo ay magsama-sama para pagsuluhan po ang kabutihan, pag-ibig at sakdal na pagmamahal sa atin na ating Diyos. Kaya po sa mga kaibigan natin patuloy tayong sinasamahan, muli po aming pagbati, isang mapagpala at mabiyayang araw sa bawat isa po sa atin. At syempre, sa mga kababayan po natin dito sa Pilipinas at sa buong Mega Manila at sa mga kasabayan po natin nanonood ngayon via Facebook Live, isang mapagpala at mabiyayang gabi po aming pagbati. Ganoon din po sa lahat ng mga kaibigan natin na nanonood via YouTube channel o kaya naman po ay nakikinig sa ating broadcast via Spotify and Apple Podcast. Magandang araw po sa bawat isa po sa atin. At ito nga po ang programa kung saan ay hatid natin ay tugon sa ating bawat tanong. And this is Solution Grace-Based Devotions, of course with me, your host, and my name is Laverne Ducot. Kumusta po kayo? At kung ako naman po ay inyong tatanungin, ay talaga pong nag-uumapo po aming kagalakan sa Panginoon dahil ngayong araw pong ito ay ang ating ika-104th episode. Yes, ito pong season 2, mahigit 100 episode na po ang Solution. Kaya naman nagpapasalamat po kami sa Panginoon dahil sabiang hindi po namin namamalayan na patuloy pong umuusbong, umuunlad ang ating programa. Actually, nasa season 2 na po tayo. Nung season 1, nagkaroon po tayo ng pagkakataon na maka 163 episodes. Wow! Purihin po ang Panginoon. At ngayon po, gusto nating i-celebrate ang ating ika-104 na episode. Kaya congratulations po sa bawat isa po sa atin. At papuri at luwalhati sa Panginoon dahil patuloy pong tayo po ay sa biyaya ng Diyos. Patuloy tayong pinagsasama-sama. Patuloy po tayo nagsasabay-sabay at pinagsasaluhan ng kanyang pag-ibig, ang kanyang kabutihan at ang kanyang pagmamahal via itong ating Bible study online. At sa araw po ito, ipagpapatuloy po natin ang ating mga tinalakay kahapon. Still with yung ating question na does God allow Satan to harm or hurt us and hurt us? Ito po ba ay may katotohanan? So nasa part 2 na po tayo. Sabiang pinapahintulutan ba ng Diyos si Satanas sa tayo po ay kanyang masaktan at saktan? Pwede po ito kasing physical and emotional. At nasa ikalawang bahagi na po tayo ngayong araw pong ito. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon for giving us this opportunity na marahil meron tayong mga agam-agam sa buhay, pero nandyan po ang salita ng Diyos, ibibigay po natin sa inyo para meron tayong matibay na pundasyon. Para kung sa mga panahon dumarating na kayo po nag-aalinlangan. Dahil syempre, dahil meron tayong mga katuruan na nakagisnan, nakagawian, at nakalakihan na rin. Minsan, ang hirap talagang kumawala doon. Pero, salamat sa Panginoon, meron siya mga salita, buhay na salita, na pwede po natin tuntungan. Kung saan doon po tayo tatayo at panghahawakan po natin para panghawakan natin ang katotohanan. At ang katotohanan, sabi nga po ng kasulatan, siyang magpapalaya po sa atin. Dahil naisin ng Diyos na tayo po ay malaya.
ang mga tao pong kulang sa kaalaman at hindi pa nabubuksan sa katotohanan ng salita ng Diyos na papahamak. Remember Hosea 4 verse 6 tells us, "My people are destroyed for lack of knowledge." So gusto po ng Diyos, tayo po ay napupunuan yung ating kamalayan ng katotohanan ng sa gayon. Mabuhay po tayo ng may kalayaan. Hindi yung tipong nangangapa sa dilim. Kasi yung mga nangangapa sa dilim, may tendency po yan, pwedeng matisod. At pag natisod, pwedeng madapa or pwedeng mabagok yung ulo. Ayaw po ng Diyos. Amen? So, purihin po ang Panginoon sa pagkakataong ito at meron po tayong panahon para pag-aralan at pag-usapan at matuto tayo sa nananaga na kapahayagan ng kanyang ebanghelyo kahit po sa ilang minuto. So ngayon po, pagpapatuloy natin, dahil itong mga nakalipas na linggo ay patuloy po may mga nagtatanong po sa inyong lingkod na, what about itong kwento ni Job? Kung sinasabi mo, Brother Laverne, na hindi hinahayaan ng Diyos o pinapahintulutan ng Diyos na maranasan ng tao ang ilang mga masasamang bagay at pangyayari, total naman para sa ating ikabubuti. Well, kaibigan, hindi po lingid po sa inyong lingkod na itong mga katanungan ito at good news, bukas po pag-uusapan natin ano ba talaga yung nangyari kay Job. At kahapon nga po binigyan natin ng pagkakataon at sinagot na yung Luke chapter 22 verse 31 na sa katunayan ay hindi po talaga humihingi ng pahintulot ang diablo sa Diyos para siya po ay gumawa at isakatuparan yung kanyang mga masasamang balahin at plano. So ito po ay walang katotohanan. So ngayon po ipagpapatuloy natin isang katanungan sa ilalim po na ating episode for tonight na alamin po natin, does God allow Satan to harm and hurt us? So pinapangyari ba talaga ng Diyos ang mga masasamang bagay at pangyayari sa buhay? At pinapayagan din naman ng Diyos ang mga mabubuti, para binabalanse daw po natin. Pwedeng pahayaan ng Diyos ang mabuti, of course, pero pinapayagan din niya na mangyari ang mga masasama na pangyayari para naman po daw sa ating ikabubuti. So alamin po natin at para meron tayong matibay na tuntungan. Narito po ilan sa mga pangkaraniwang pinapaniwalaan po ng maraming mga tao sa akin and even sa mga mananampalataya kung bakit hinahayaan doon po ng Diyos ang mga mabubuting bagay at mga pangyayari. Ganoon din naman ang mga masasamang bagay at mga masasamang pangyayari. Total naman po ito ay para sa ating ikabubuti. Dapat balanse. Yan, pangkaraniwan kong napapakinggan na pinapaalala po sa akin. Balansehin natin, Brother Laverne. So ito po ilan sa mga paniniwala na marami po sa atin. Number 1, hinahayaan o pinapahintulutan nga daw ng Diyos ang mga masasamang bagay at pangyayari para naman po daw sa ating ikabubuti. Para naman na ito po ay maunawaan natin na ang lahat ng ito ay sadyang nagkakalakip-lakip. Then, they would quote Romans 8:28. Pero ito pong talatang ito ay hindi po buong ibinibigay. Pangkaraniwan na sinasabi na pag kino-quote po yung verse na ito, and all things work together for good. So, yun daw po ang dahilan. Kaya binibigyan ng Diyos ang mabubuting mga pangyayari. Nandun din naman ang mga masasamang pangyayari, and then they would say na ito naman ay nagkakalakip-lakip para sa mga mananampalataya. Yun ang sinasabi ng pangkaraniwan. Number 2, hinahayaan at pinapahintulutan daw ng Diyos sa mga ito para tayo ay kanyang subukan at malaman ng Diyos kung hanggang saan at saang tatagal ang ating paniniwala at pananampalataya sa Kanya. Number 3, hindi daw po kasi natin malalaman na ang Diyos ay nagpapagaling kung hindi po niya tayo hahayaang magkasakit. Narinig niyo na po yun, mga ganitong argumento. And then number 4, hindi natin mararanasan at malalaman na siya ay nagbibigay o mapagbigay kung hindi po natin mararanasan at papayagan at pahintulutan niya na tayo po ay magkakaroon ng pagkukulang. Ngayon, sa mga ganito pong kaisipan, medyo napapaisip po at parang naniniwala na ako sa mga sabi-sabi ng iba, yung kumpanya daw na nagpo-provide ng mga antivirus. Sila daw po yung gumagawa rin mismo ng virus para bumenta daw po yung kanilang mga antivirus. Narinig niyo po yung mga balitang ito. In this case, parang totoo, Kung ilalapat po natin sa ating mga pinag-uusapan. So, mula po sa 4 na argumentong ito na hinahayaan daw po ng Diyos ito para maunawaan natin ang mga bagay-bagay. Hindi natin mauunawaan ng kasapatan kung walang pagkukulang. Hindi rin natin mauunawaan ng kagalingan kung walang karamdaman. So, ito po ba talaga ang gustong sabihin sa atin ng Diyos? Ibig ba nitong sabihin na ang Diyos na nagpapagaling ay siya ring Diyos na nagbibigay at nagpapahintulot ng sakit? Na ang Diyos ng
na sa atin ay nagligtas, siya din ang Diyos na nagtakda ng mga paghihirap. Ito po ang argumento ng mga maraming mga agnostics, mga atheists, na kung ang Diyos, base sa paniniwala daw ng maraming mga nananampalataya, siyang nagligtas, siya rin nagdudulot ng paghihirap para ma-appreciate daw natin ang buhay sa mundong ito. If these statements are true, alam niyo kaibigan, kung ang Diyos din po, sa Kanya nagmula ang pagdaligtas, and then sa Kanya rin po magmumula ang paghihirap, kung ito po ang tinatayuan ng inyong mga paniniwala, alam niyo, hindi na kailangan ng Diyos si Satanas para isagawa po ito. Dahil sa totoo lang, makapangyarihan po ang Diyos, hindi po ba? He can do all things. So bakit pa kailangan ng Diyos si Satanas? Or bakit pa kailangan ni Satanas na magpaalam sa Diyos para isagawa ang kanyang mga masasamang balakid kung ipapahintulot pa ito ng Diyos at hahayaan? Kasi pag sinabi natin pinapahintulot, ibig sabihin, hindi mismo sa kanya nagmula yung plano. Merong original na nagtataglay ng plano. Ngayon, hindi po niya maisagawa yung plano kasi kailangan muna niya humingi ng pahintulot. At ito po yung pangkaraniwang paniniwala na maraming tao sa ngayon. So, pinahintulutan ng Diyos yung masamang pangyayari na nagmula po yung plano talaga kay Satanas. Ngayon, ito po ay sinabi ni Satanas sa Diyos at hiningi niya ng pahintulot at nung pumayag ang Diyos, doon na po nangyari at naisakatuparan yung masamang balakin at plano ng kalaban, laban sa iyo at laban sa akin. Now, if this is true, lumalabas na magkakonsyaba, magkasapakat ang Diyos at si Satanas. Pero kung tutuusin, kagaya po ng pinag-usapan natin kanina, kung patuloy niyo pong papaniwalaan ito, bakit pa kakailanganin ng Diyos si Satanas para isakatuparan ito? It doesn't make sense. Kaya na pong gawin ng Diyos itong mag-isa dahil siya po ay sadyang makapangyarihan and He can do all things. Ngayon, kung ito po ang patuloy natin papaniwalaan, nakakalungkot po. Parang naalala ko lang yung mga tagpo sa pelikula. Halimbawa, ako, gawin ko na lang example yung sarili ko. Si Mami Jo, gustong-gusto ko siya. Wala pa kami relasyon. Gustong-gusto ko siya na mapasa akin, maging girlfriend ko siya. At hirap na hirap akong lapitan siya at hindi ako maka-first base, ika nga. Ngayon, ang gagawin ko, meron akong kakausapin ng isang kaibigan. Marahil malaki ang katawan niya. Magkaibigan kami. Sabihin ko sa kanya, abangan natin si Jo habang siya'y papauwi. Ngayon, ang gagawin mo, sabihin ko sa kanya, sa kaibigan ko, bro, bastusin mo siya. And habang binabastos mo siya, darating ako para siya ipagtatanggol ko and then bubugbugin kita. At ginawa nga po namin yon. And then, napaibig ko si Mami Jo. Nung napaibig ko siya, naging mag-girlfriend kami. At eventually, ay dumating ang pagkakataon. Of course, sabi nga ng kasabihan, wala pong lihim na maitatago. Nabunyag ang katotohanan. Na-discover niya yung mga pangyayari na bugbugan sa kalsada. At kung bakit siya na-inlove sa akin, planado pala. Nagkaroon kami ng konsyabahan ng aking kaibigan. So ano pong reaction ni Mami Jo? Anong reaction ng babae? Kahit sinong babae kapag na-discover niya yung mga maling hakbang ng lalaking ito. In this case, ako. Di po ba magagalit yung babae? Pupuot siya dun sa kanyang boyfriend at hihiwalayan niya. Now, if you see God like this, na makikita mo na ako, may konsyabahan yata, pinahintulutan ng Diyos sa mga masasamang bagay na ito para maisakatuparan ng diablo ang kanyang masasamang balakin. Sasabihin pa ng ibang mananampalataya, okay lang yon para naman sa iyo ikabubuti. Alam niyo, kung patuloy niyo pong papaniwalaan yan, gaya ng babae, pag nalaman mo, medyo may konsyabahan pala, scripted pala ito. Maiinis ka sa Diyos. Pangalawa, magagalit ka sa Diyos. And then, mapupuot ka, titigas ang puso mo, magiging mapait ka sa Kanya, at lalayo ka sa Diyos. At marami na pong nangyayaring mga ganitong kaso. Bakit? Dahil meron po silang maling narinig at napahingang mensahe ugnay sa Diyos na ang Diyos pinapahintulutan at hinahayaan ang diablo para maisagawa ang kanyang mga masasamang balakin. So, merong kontsebahang nangyayari. So, take note mga kapatid, those who say that God is good, they still say that God is good, and then believes that He also allow bad things to happen. Then, they usually quick to add itong verse na ito. Kasi sinasabi nila, of course, ang Diyos may mabuti naman. Pero gumagawa rin siya ng mga bagay na para pambalanse, na pinapangyari niya yung mga bagay na
masasama para naman sa iyong kabubuti. Then, they would quote Isaiah 55 verse 8. Ano yung Isaiah 55 verse 8? Take note of this verse. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. Ito po yung kanilang justification. Ang isipan ng Diyos ay hindi kagaya na ating isipan. So, manampalataya tayo. Bagaman hindi maganda ang nakikita mo, bagaman hindi maganda ang nararanasan mo, ito ay pinahintulutan sa iyo ng Diyos, pero magtiwala ka, ito naman ay para sa ikabubuti mo. Pangkaraniwan, ito po ang nagaganap sa panahon natin sa ngayon. At hindi namamalayan ng mga mananampalataya. Sa una, tatanggapin yan. Pero kapag sunod-sunod po mangyayari po yan, at mangyayari po yan sunod-sunod, alam niyo kung bakit? Pinapaniwalaan yung kasinungalingan ni Satanas. At kapag pinapaniwalaan yung kasinungalingan niya, binibigyan mo siya ng daan para wasakin ka, para sirain ka. At syempre, kapag nasira ka dito, nagalit ka sa Diyos, isisisi mo lahat ng mga masasamang pangyayari sa Diyos. Ngayon, sino may kagagawan? Si Satanas. Pinahintulutan mo siya eh. Ngayon, ang sisi mo sa mga masasamang nangyari sa iyo, sa Diyos. Samantalang wala naman po siya kinalaman talaga dito. Ito yung trahedya ang nangyayari sa buhay ng maraming mga nanampalataya because meron silang mensaheng mali na napapakinggan. So, tuloy-tuloy po tayo. So, it goes to show, kapag ito po ang pinapaniwalaan po natin, of course, gumagamit ang Diyos sa mga masasamang bagay dahil hindi natin naunawaan ang kanyang isipan. Mas matataas ang kanyang mga balahin. Alam niyo po ang nakakalungkot. It goes to show when we do evil, it's bad. Pero kapag ang Diyos ang gumagawa ng masama, mabuti pa rin yan. Pero ano ko napakinggan na ganyang message eh. Merong masama, yun sabi nila kapag ang Diyos ang gumagawa ng mga bagay na masama ayon sa ating pananaw, mabuti pa rin daw po ito. Narinig ko yung mensaheng yan. Now, let's define the word evil. What is evil? It's profoundly immoral and wicked. Profoundly immoral and wicked. Question. Profoundly immoral po ba at wicked ang Diyos? Iko-considera mo ba, tatanggapin mo ba sa puso mo at sa iyong isipan na God is profoundly immoral and wicked? Hindi po pwedeng mangyari yun. Because in Psalm chapter 5 verse 4 tells us, for you are not a God who takes pleasure in wickedness, nor shall evil dwell with you. Ito pong talatang ito itong mga nakalipas na araw, patuloy po natin at palagian po natin ipinapaalala po sa atin. Kailanman, hindi po malulugod ang Diyos sa anumang kabuktutan at wala pong kasamaan ang siyang manirahan o manahan sa Kanya. Why? Because siya po ay isang Diyos na nananagana sa kabutihan at sa kabanalan. So, hindi pwedeng mangyari po ang inaakusahan ng tao sa Kanya. Hindi pwedeng mangyari. Of course, sundan po natin James chapter 1 verse 17. Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Mga kapatid, napakalino po ng talatang ito. At kailangan po nating panghawahan. Gaya po ng paalala natin kahapon, diba? Maitatag po tayo na ang pagnanasa ng Diyos at sa mga pagnanasa ng Diablo, sabihan sila po italiwas isa't isa. Hindi sila pwedeng magsanib puwersa at hindi sila pwedeng maging magkasapakat, hindi sila pwedeng magkakuntsaba, hindi pwede. Dahil ang pagnanasa ng Diyos para sa atin, ang siyang pinakamabubuti. Ang pagnanasa naman po ng Diablo para sa tao, ang siyang pinakamasasama. You have to understand and you have to establish this truth. Number 1, ito po pinaalala na natin kahapon. You have to believe this, that God is good. Satan is not. Number 2, God wants you well. Gusto po ng Diyos malusog tayo. Satan wants you sick. And number 3, God loves you. Satan hates you. Sabiang namumuhi po ang Diablo sa atin. Why? Because we were created in the very image and likeness of God. Every time na tumitingin po siya sa inyo, nakikita niya ang Diyos. Galit na galit siya sa Diyos at nakikita niya, grabe. Tayo po nilikha sa wangis at larawan ng Diyos. So ito po ang katotohanan. You have to establish your mind sa katotohanan ito. Ano po uli yan? Number 1, God is good. Satan is not. So if it is good, it's God. If it's bad, it's the devil. Ganun lang kasimple. Huwag po kayo ma-confuse. Number 2, God wants you well. Gusto po ng Diyos malusog kayo. Pero gusto ng kalaban, you are sick. Ikaw ay may sakit. Number 3, God loves you so much. Satan hates you so much. So wag po tayo ma-confuse.
tingnan pa po natin ang talata ito. John 10 verse 10. It says, "The thief," referring to Satan, "does not come except to steal and to kill and to destroy." Then sabi ni Jesus, "I have come that they may have life and that they may have it more abundantly." Ang pahay ng kalaban para siya po ay magnakaw, pumatay, at manira ng buhay. So, it's about death. Ang purpose po ni Jesus, kaya po siya naparito, para bigyan po tayo ng buhay. Not just bios life, but Zoe. It's an everlasting and eternal life. It's the God kind of life. Yan po ibig sabihin ng Zoe. Ito po ang dahilan kung ba't po naparito ang bugtong na anak ng Diyos. To give us not just bios life, but Zoe. Eternal, everlasting life. And this is the God kind of life. At kung ito po ay buhay na kagaya ng sa Diyos, ang Diyos po ay question, ang Diyos po ba ay stressed? Hindi. Ang Diyos po ba ay may sakit? Hindi po. Ang Diyos po ba ay frustrated? Hindi po. Ang Diyos po ba ay malungkot? Hindi po. Ang Diyos po ba ay may, malusog? Yes, yun po yung buhay na meron po tayo. So you have to establish your mind sa mga katotohanan ito. Magkaroon po tayo ng tinatawag na repentance, which is in Greek, metanoia. So ito po ang naisin ng Diyos para sa atin. And of course, mga kapatid, may mga pagkakataon, hindi po natin may iwasan, mararanasan po natin ang mga problema. Meron tayong mga kakaharapin. Well, of course, sa katotohanan ito, yung problema ito, kagaya po ng pinag-usapan natin itong mga nakalipas na araw, wala po sa likod nito ang Diyos. Nangyayari po ang mga sigalot na ito, napapasok tayo sa mga problema ito dahil dulot, number 1, marahil ng iyong maling pagpapasya, dahil meron kang maling desisyon. Number 2, dulot ng bagsak na kalagayan ng mundong ito. And number 3, ito po ay atake mula sa kalaban. Dahil galit po ang kalaban ng Diyos sa iyo. Dahil we were created in God's image. So, alam po ng kalaban na sadyang mahal na mahal ka ng Diyos. So, pwede po mangyari yun. So, Satan meant for evil. Yun po ang kanyang pagnanasa. Pero, palataya po tayo. You have to be established that every time po na meron siyang gagawin ng masama, kaya po itong gawin ng Diyos para sa iyong kapakinabangan, sa iyong kabutihan. Ito po ang puso ng Diyos para sa atin. Genesis chapter 50 verse 20 tells us, "But as for you, you meant evil against me, but God meant it for good." Amen. This is Genesis chapter 50 verse 20. Sundan pa po natin Romans 8:28. Ito yung kompletong mensahe ng talatang ito. "And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose." Now, you know, sabi ng verse, "And we know." So, dapat po, may tatag tayo, alam natin, "And we know that all things work together for good." Ito po yung ating blessed assurance. Dumarating tayo sa mga problema, pero maitatag po tayo. Kahit po may mga sigalot, may mga problema yan. And we know that all things work together for good. Masama man ang layunin ng diablo, pero kaya po itong gawing kapakinabangan ng Diyos para sa iyo na nagmamahal sa Kanya. So, mga kapatid, malapit na po tayong matapos. Huwag po natin papaniwalaan kailanman ang kasinungalingan ng diablo. Ito po ang kanyang kapangyarihan. Dahil ito po ang kanyang pamamagitan para magtagumpay laban sa iyo. Yes. Ang nagbibigay po ng tagumpay sa diablo, kapag tayo po ay naniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Yun lamang po kasi ang kanyang kapangyarihan na huwag po natin papaniwalaan. Huwag po natin paniwalaan na ang Diyos ay pwedeng makipagkunsyabahan sa kanya. Hindi po pwedeng mangyari yun. So, never, ever believe Satan's lies. So, ito po yung ilan sa mga paalalang gusto ko pong iwan po sa inyo. Number 1, God is not the author of evil. It is Satan. Okay? Number 2, God is good. Satan is not. So, do not be confused. If it's bad, it's the devil. If it's good, it's God. Ganun lang po kasimple. At kailanman, alam niyo kaibigan, sa sobrang pagmamahal sa iyo ng Diyos, kailanman hindi po niya naisin na ikaw ay mapahamak, na ikaw ay maranasan mo ang kalungkutan, ang pangamba sa buhay, ang takot. Wala po sa Kanya ito. For God has not given us the spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind. Anything po na nagbibigay po sa inyo at ng takot at nananakaw po sa inyo ang inyong kalusugan, ang inyong kagalakan, ang inyong kapayapaan, ang nasa likod po nito ang diablo. Dahil po ang naisin po ng Diyos sa inyo ang pinaka-mabubuti. So mga panahon, dumaraan po tayo sa pagsubok. Huwag po natin isipin na sinusubukan ako ng Diyos. Remember James chapter 1 verse 13 until 16? Hindi po ang Diyos na nagbibigay ng pagsubok sa atin. Hindi po niya kailanman gagawin na ikaw ay kanyang subukan. Pero isaalang-alang po natin ito. Of course, darating po yung mga panahon ito, mga problema. Pero instead of thinking na, naku, sinusubukan ako ng Diyos,
gawin po natin, ibahin natin. Subukan mo ang Diyos sa mga panahong ito. Dahil kung talagang sinusubukan po kayo ng Diyos, wala pong mapapala ang Diyos sa atin. Halimbawa, sinusubukan ka ng Diyos, binigyan ka niya ng problema. At the end of that pagsubok, you failed. Saan ka ngayon dadamputin? Ano mapapala ng Diyos sa atin? So, hindi po iyon ang katotohanan. So, sa mga pagkakataon na pakiramdam mo, nasa gitna ka ng problema, tanggalin na po natin, isipan natin, ako, sinusubukan ako ng Diyos. Hindi po. Subukan mo ang Diyos sa pagkakataon ito at sa panahong ito. At alam mo, kapag sinubukan mo ang Diyos, huwag kang mag-alala, hindi siya magagalit sa'yo at hindi siya kailanman magagalit sa'yo. Kapag sinubukan mo siya, tiyak, hindi ka sasalya dahil hindi po siya papalpak, hindi siya magkakamali. Sabihan, ikaw ay iaahon niya at bibigyan niya ng tugon ang iyong bawat mga problema. So, rest assured, may mga pagkakataon, may mga tough times, of course, will come and definitely your strength will fail you. But rest assured, tayo po ay nasa pag-iingat ng ating Panginoong Jesus at ng Diyos Ama. John 10 verses 28 and 29. Sabi po mismo ito ni Jesus, "And I give them eternal life and they shall never perish. Neither shall anyone snatch them out of my hand." Verse 29, "My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand." Wow, praise God! As a believer, bilang mga mananampalataya, tayo po naglagak ng ating pagtitiwala at pananampalataya kay Kristo at sa kanyang mga tinaapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. This verse, John 10, verses 28 and 29, it tells us na tayo po ay so safe in Jesus' hands and secured in the Father's hand. Wala na po tayong dahilan para matakot. And, wait, there's more. Di po natatapos dito ang good news. Tayo pa ay silyado ng banal na Espiritu. Kumikilos po dito ang Ama, ang Anak at ang banal na Espiritu para po sa iyong kaligtasan, para panghawakan po natin. Ephesians chapter 1 verse 13 tells us until 14, "In Him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise." 14, "Who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of His glory." Once again, so tayo po mga mananampalataya, rest assured, wala pong gagawin sa iyo ang Diyos na ikasasama mo because sabi po nung verse muli, John 10 verses 28 and 29, you are so safe in the hands of Jesus, secured in the hands of our Heavenly Father. Napakalaki po niya, makapangyarihan po siya. Siya po ang pinakamakapangyarihan, pero hindi po natatapos yan. You are sealed with the Holy Spirit. Ephesians 1:13 until 14, panghawakan po natin ito. So matatapos na po tayo. Wala po sa ating mga pagtalakay na ito. Napagtantulad na po ba natin? Masasagot na po ba natin? Does God allow Satan to harm and hurt us? Hindi po ang Diyos ang nagpapahintulot dahil wala po siya nito. Hindi po niya gagawin ito laban sa atin because He wants just the best for you and for me. So kung nangyayari po ito, nagtatagumpay ang kalaban, wala po sa likod nito ang Diyos. Nagtatagumpay po siya dahil ang tao po ay may maling paniniwala. At kapag may mali po kayong paniniwala, pinaniwalaan niyo po yung kasinungalingan ng dyablo, doon po siya nagtatagumpay. Doon po tayo napapasok sa sigalot at sa gusot ng buhay. Ayaw po ng Diyos yun. Gusto ng Diyos, maalam po tayo sa kanyang salita at ang naisin po niya para sa atin ang pinaka-mabubuti ng mga bagay at pangyayari sa ating buhay. Samantala, ang naisin ng dyablo, ang pinaka-masasama para sa iyong buhay. Bakit? Dahil siya po ay nuknukan sa kasamaan, sa kasalanan. Ito po ang kanyang kalikasan. Samantalang ang Diyos, siya po ay nananagana sa kabutihan at kabanalan. So, ang atin pong solution for tonight, you have to be established. Maitatag po sa katotohanan ito na sabihan kayo po ay mahal na mahal sa Diyos. Bilang pagtatapos, I'll be giving you this one or two last verses found in Romans 8, verses 38 until 39. Sabayan po ako sa pagbasa. "For I am persuaded," sabi ni Pablo, "for I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created being or thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord." So mga kapatid, ang atin pong isipan na dapat binubusog natin sa katotohanan. This verse is telling us that nothing
no thing, kahit pa anong created being po yan, no one, nothing, nobody can separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. At ito po ay pinatunayan niya, of course, sa mga tinapos na gawa ni Kristo Jesus doon sa krus. At ito po ang ibig sabihin ng Ebanghelyo na nais po ng Diyos na maitanim sa ating isipan. Ito po ang patunay na sabihin, ikaw ay mahal na mahal ng Diyos. Amen. So, maraming salamat po for joining me sa ating Bible study online. Bukas po ipagpapatuloy natin. And as promised, pag-uusapan po natin ang buhay ni Job. Sa gayon, patuloy po natin maunawaan ang nananaganang kapahayagan ng Ebanghelyo sa atin ng ating Panginoon. Siyempre pa, dito lang yan sa ating Bible study online dito sa yan ating programang Solution. Maraming salamat sa Panginoon sa pagkakataon na tayo po ay Kanyang patuloy na tinuturuan at nabubuksan na ating kamalayan sa diyang napakabuti po ng Diyos. Amen. Kapatid, sabihin na po natin, napakabuti ng Diyos. Pasalamatan po natin ng Panginoon. At alam mo kaibigan, kung kayo po ay first time na napadako po sa ating programa, sabihan mahal po kayo ng Diyos. At ang naisin po lamang niya ang pinakamabubuting maranasan mo sa iyong buhay. Marahil sa matagal na panahon ay naghahanap ka ng sagot sa iyong mga tanong. Ito po yung inyong pagkakataon at ito na po yung tugon sa inyong tanong. Naisin po ng Diyos na magkaroon po kayo ng relasyon sa kanyang bugtong na anak. Nawa po ay tumugon po tayo sa kanyang panawagan. Dahil sabihang naisin po ng Diyos ang pinakamabubuti para sa inyo. Sabi po ng Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart that He was raised from the dead, you shall be saved. Napakasimple lamang po, tayo po ay umayon. Confess is homologio. Kung tayo po ay aayon sa sinasabi na ng katotohanan na kinakailangan po natin si Kristo, ipapahayag po natin mga labi. Ang gagawin po natin, ako po'y mananalangin, ariin po ninyo at akuin po ninyo ng aking panalangin. Ang anuman po yung aking bibigkasin, sasabayan niyo po ako bilang panalangin ng ating pagtanggap sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa isa na namang pagkakataon sa iyong nananaganang kapahayagan. Kinikilala ko po na sabihang wala po akong kakayahan, hiwalay po sa inyo. At kinikilala ko rin po aking sarili na isang makasalanan at nangangailangan ng isang tagapagligtas. Salamat po dahil sinunod mo ang kalooban ng Diyos Ama at sa krus ng Kalbaryo, naniniwala po ako na lahat na aking mga kasalanan ay iyon ang pinagdusahan at sa pamagitan ng iyong kamatayan ay sadyang pinagbayaran na. Salamat po na ako'y pinatawad na. Salamat din po sa buhay na walang hanggan na inihatid mo na sa akin at ibinigay. Ito po'y aking tinatanggap at ipinagpapasalamat at ganoon din po, maraming salamat dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen. Sa pagkakataon po ito, ako na lamang po mananalangin. Aming Diyos, aming Ama, salamat po sa kapatid na ito na siyang naglagak ng kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa iyong bugtong na anak. At kinikilala niya ang kanyang sarili na walang kakayahan hiwalay sa iyo. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, aming Ama, sa nananaganang kapahayagan itong mga nakalipas na araw ay patuloy mong binubuksan sa amin ang katotohanan at ito po ay isang pamamagitan para hindi po namin paniwalaan ang kasinungalingan ng Diablo. Salamat, O Diyos, dahil sabihang nananagana ang iyong puso sa pagmamahal, kabutihan at kabanalan. At kailanman, hindi po kayo pwedeng maimpluwensyahan ng kasamaan. Salamat po sa mga kapatid namin na kasama ngayong gabi ito. Dilayan ko na maging sanhi ang aming mga pinag-usapan para mabuksan po kanilang isipan, masagot ang kanilang mga katanungan at maibsan ang anumang kanilang mga agam-agam sa buhay. At maranasan po namin ang isang buhay na ganap at malaya dahil po sa iyong biyaya. Ito po aming panalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Isa na naman pong edisyon ng programang Solution Grace-Based Devotions ang sumaatin ngayong araw na ito at maraming salamat po once again for joining me sa isa na namang edisyon ng ating programa. And my name is Laverne Ducot at pagpapatuloy po natin ating mga pagtalakay dito sa ating programa dahil ito nga po ang ating programa kung saan ay hatid ay tugon sa ating bawat tanong. Tanong tungkol kay Job. Maraming nagtatanong po sa atin. Bukas po ay pag-uusapan natin, ano ba nangyari talaga kay Job? Pinahintulutan ba talaga ng Diyos? Si Satanas nasaktan po si Job. Malalaman niyo po yan bukas. So, I suggest magtawag pa po kayo ng inyong mga kaibigan, mga churchmates na marahil meron pong katanungan ugnay po sa usaping ito. Nang sa gayon, mabuksan po ang ating isipan. Ibibigay po ng Diyos sa atin ang kanyang salita. Pero para meron tayong matibay na tuntungan. At hindi po tayo nangangapasan din. Amen? So, pwede po ba bukas makasama natin at maimbitahan po natin ang inyong mga kaibigan, mga mahal sa buhay at pag-usapan po natin, ano ba talaga ang nangyari kay Job? Nasa likod ba ang Diyos at pinahintulutan niya ang Diablo para saktan si Job? Malalaman po natin yan bukas. So ang pangalan, ang susunod na kabanata, dito yan sa Solution, your Grace-Based Devotions, of course with me, your host, and my name is Laverne Ducot. At maraming salamat po sa mga kaibigan natin na tumanggap sa Panginoon. We pray na makasama pa po namin kayo bukas at patuloy po tayong mag-aral at matuto sa loob ng ilang minuto. At sa ngalan po ng aking buong pamilya, kami po ay nagpapasalamat at magbabalik po tayo bukas at maraming salamat din sa aking napakasipag na technical director si Kuya Abes. So, ito po ang aking iwan na talata sa inyo. 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!